Si Mike Hanupol, na may buong pangalan na Michael Abarico Hanupol, ay isinilang noong Abril 1946 sa Leyte. Isa siya sa mga haligi ng tinaguriang Pinoy rock at isa sa mga pinakarespetadong musikero sa bansa. Sa higit 5 dekada ng kanyang karera, hindi lamang siya naging inspirasyon sa larangan ng musika kundi pati na rin sa espiritual na paglalakbay at personal na pagbabago. Bata pa lamang si Mike ay taglay na niya ang hilig sa musika. Sa edad na 6, nagsimula na siyang tumugtog ng ukulele at pagdating ng ika-4 na baitang ay natuto na rin siyang tumugtog ng gitara. Lumaki siya sa isang panahon kung kailan ang rock music ay nagsisimula pa lamang sa Pilipinas, kaya naman ang kanyang pagkakaugnay sa ganitong uri ng musika ay nagsilbing mahalagang ambag sa kultura ng bansa. Sa kabila ng kanyang likas na talento sa musika, pinilit siya ng kanyang ama na pumasok sa seminaryo upang maging pari, subalit hindi nagtagal ang kanyang pananatili roon, sapagkat dama niya hindi ito ang kanyang layunin sa buhay. Sa halip, pinili niyang sundin ang kanyang puso at pinagyaman ng kanyang talento sa musika. Kalaunan ay nagtapos siya ng kursong psychology sa Iloilo matapos ang halos 7 taon sa kolehiyo. Umusbong ang pangalan ni Mike Hanupol bilang isa sa pangunahing kasapi ng Juan de la Cruz Band kasama sina Pepe Smith at Wally Gonzalez. Sila ang naglatag ng pundasyon ng tinatawag na Pinoy rock, isang genre na pinagsamang damdamin ng mga Pilipino, tunog ng rock at komentaryong panlipunan. Isa sa kanilang pinakasikat na kanta ay ang Himig Natin na naging anthem ng kabataang Pilipino noong dekada 70. Ngunit hindi dito nagtapos ang kanyang kontribusyon. Nagtagumpay din siya bilang solo artist at nakalikha ng mga kantang hindi lamang tumatak sa masa, kundi nagsilbing salamin ng kanyang karanasan at obserbasyon sa lipunan. Ilan sa kanyang mga tanyag na kanta ay ang Laki sa Laya o Jeff Rooks, isang kantang tumatalakay sa mga kabataang lumaki sa karangyaan ngunit walang direksyon sa buhay, at Mr. Kengkoy na isinulat niya habang sakay ng jeepney. Patunay ng kanyang kakayahang kumuha ng inspirasyon sa pang-araw-araw na karanasan. Bilang isang kompositor, hindi lamang siya nagsulat para sa sarili. Siya rin ang naging tagapagtatag at mentor ng grupong Hagibis, na kinilalang unang boy band sa bansa. Sikat sa kanilang macho image at mga kantang may temang disco, ang Hagibis ay sumikat noong dekada 70 at 80 sa mga kantang tulad ng Katawan. Dito pa lang ay makikita na kung gaano kalawak at kahalaga ang naging ambag ni Mike Hanupol sa musika. Sa kabuuan, nakalikha si Hanupol ng mahigit 20 album at ilan sa mga ito ay ginawaran ng Gold Awards. Tumanggap din siya ng Aliw Awards para sa kanyang kontribusyon sa sining at musika. Isa rin siyang bukod-tanging artist na naging front act para sa mga kilalang international bands tulad ng Led Zeppelin at Pink Floyd sa kanilang Asian tours. Sa kabila ng kanyang tagumpay, dumaan din sa mga pagsubok si Mike Hanupol, kasama na rito ang personal at spiritual na krisis. Noong dekada 90, habang naninirahan sa Estados Unidos, natuklasan niya ang kanyang ugat na Hudyo matapos muling makilala ang kanyang pamilya sa New York. Ito ang naging simula ng kanyang mas malalim na paghahanap ng katotohanan at pananampalataya. Niyakap niya ang Judaism at nagsimula ng malalim na pag-aaral sa relihiyong ito. Kalaunan, siya ay naging guro ng Torah at nagsimulang magturo ng mga aral sa kanyang kapwa. Noong taong 2015, inanunsyo niya ang kanyang layuning maging kauna-unahang Filipino Rabbi, isang hakbang na bihira at makasaysayan para sa isang Pilipino. Makikita rin sa kanyang mga kantang impluwensyang ito. May mga awit siyang hango sa mga aklat ng Biblia tulad ng Balong Malalim na ibinatay sa aklat ni Juan at ang kanyang album na Lagablab na ginamitan ng tema mula sa mga salmong awit at 10 utos. Noong dekada 80, nanirahan si Hanupol sa Amerika at doon naglabas ng mga album tulad ng Pilyong Bata at Buhay Amerika. Ngunit sa kabila ng pagtira sa ibang bansa, hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa sariling bayan. Kaya noong 1993, siya ay nagbalik sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanyang karera. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling aktibo si Mike Hanupol sa musika at patuloy na gumagawa ng mga bagong awitin. Sa edad na 79, patuloy siyang nagtatanghal at naglilingkod sa komunidad hindi lamang bilang musikero kundi bilang tagapagturo at gabay espiritual. Ngayong 2025, siya ay muling binibigyang pugay sa isang malaking produksyon na pinamagatang Jeff Rooks The Musical, isang dula na magtatampok sa kanyang buhay at mga awitin. Isa sa dula ito sa GSIS Theater sa CCP Complex na magsisilbing paggunita sa kanyang di matatawarang ambag sa musikang Filipino. Dumating ang hamon noong Hunyo 2021 nang ma-diagnose siyang nagpositibo sa COVID-19.
Siya ay sinugod sa ospital noong 10 ng Hunyo dahil sa maliit na antas ng oxygen. Nagsimula sa 89% at bumaba hanggang 72%, kaya agad siyang ginamot sa San Mateo, Rizal. Matapos ang pag-aalala ng mga taghanga, bumuti naman ang kalagayan niya at nakapagpasalamat sa suporta na natanggap. Ngayong 2025, sa edad na 79, nananatili siyang aktibo at malusog. Ayon sa isang panayam noong Hunyo, inamin niyang mayroon siyang takot sa kamatayan lalo nang matapos ang kanyang pangamba sa COVID-19 na halos akala niya ay katapusan na niya. Subalit nagpapatuloy siya, pinanindigan ng kanyang pananampalataya, sinabing ang pag-aalaga at kalikasan at ang pagiging resonable at may common sense ang nagpanatili sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan, nagtatago ang Pinoy rockstar legend na si Mike Hanupol matapos umano siyang pagbantaan ng kampo ng isang politiko sa Batangas. Ang pagbabanta ay nagugat sa isinampa niyang kaso laban sa politiko dahil sa iligal na paggamit ng kanyang sikat na kantang No Touch bilang political jingle noong nakaraang eleksyon. Ayon sa complaint affidavit ni Hanupol, ginamit ang kanyang kanta ng walang paalam at pinalitan pa ang orihinal na lyrics na isang paglabag sa umiiral na copyright law sa bansa. Sa kabila ng pagkakasundo sana nila ng politiko sa Batangas Regional Trial Court, nauwi ito sa hindi pagkakaunawaan. Ayon kay Hanupol, sa kanyang pahayag sa CIDG Camp Crame, humihingi siya ng 1 milyong piso na danyos para sa 29 counts ng kasong paglabag sa Intellectual Property Code. Gayunpaman, sa halip na 1 milyon, naging 70,000 pesos na lamang ang kanilang napagkasunduan at 50,000 pa lamang ang naibibigay na hindi pa umano sapat para sa attorney's fee. Sa gitna ng usapin sa bayad, nakatanggap pa si Hanupol ng tawag mula sa isang kapitan ng barangay na umunoy tao ng nasabing lungsod. Kinu-question naman ng kapitan kung bakit niya tinanggap ang 50,000 pesos dahil napakataas daw nito. Sa gitna ng kanilang pag-usap, sinabihan umano siya na mahirap siyang kausapin kaya mag-ingat na lamang ito sa kanyang buhay na itinuring ni Hanupol na death threat sa kanya. Kaya minabuti ni Hanupol at ng kanyang ka-live-in partner na umalis sa kanilang bahay sa Tanawan City, Batangas at magtago sa ibang lugar. Si Mike Hanupol ay hindi lamang isang alamat sa larangan ng musika, siya ay isang huwaran sa pagbabagong buhay. Isang manlilikha na ginamit ang talento upang ilarawan ang realidad ng kanyang panahon at isang taong handang magbago at maglingkod sa mas mataas na layunin. Ang kanyang buhay ay patunay na kahit ang isang Jeff Rooks ay maaaring maging guro, inspirasyon at tagapagtaguyod ng kultura, pananampalataya at pagbabago. Ang kanyang musika ay nananatiling buhay at ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga Pilipinong artist at tagapakinig.